Men. Sa iba pang testimonya ng mga dating kadre ay inilahad din na may koneksyon ang ilang kilalang mambabatas ng Kamara sa CPP, NPA, NDF, tulad ni na dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares at Kabataan Representative Raul Manuel. Yan, we have existing laws na pwedeng na-violate. So, liable siya kung na-violate niya yung batas, particularly yung recruitment. Nais ni Senador Bato de la Rosa na imbestigahan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel dahil sa umano'y kaugnayan sa New People's Army. Magandang araw mga kaibigan. Itong Congressman Raul Manuel na ito, nakikita ko, baka nabibilang na ang araw niya sa Kongreso. Dahil ang daming mga testigo ngayon na nagsasabi isa siya sa mga nagre-recruit ng mga kabataan, mga estudyante para sumali sa NPA. At itong si Senator Bato de la Rosa, tawag ng tungkulin bilang dating general, bilang senador, gagawa siya ng makbang para makasuhan itong Congressman Manuel na ito. So, abangan natin yan. Ito, panoorin natin ang programa ni Ka Eric sa SMNI na pinapatunayan din ni Ka Eric bilang dating NPA na recruiter talaga itong si Congressman Manuel. Salamat Ka Eric sa inyong mga pagbubulgar. Salamat Senator Bato sa iyong gagawin. Kasuhan nyo, i-expel nyo o gawan nyo ng paraan na mawala sa Kongreso itong Manuel na ito. Malinaw po ang binabanggit ni Ka Steve na si Raul Manuel ay recruiter ng NPA hindi lamang sa Isla ng Panay sapagkat dito din pati sa national bilang student regent pala ito ng UP system, Ma'am Lorraine, Miss Ina at Brother Franco. Pumunta pa ng Mindanao para pumasok sa NPA area at kasama siya ni Kate Raca sa pagre-recruit dahil si Kate Raca ay naging student council officer sa College of Education sa UP Diliman. Si Raul Manuel galing ito sa UP Visayas. At mga kababayan, ang tawag sa kanya ni Kate Raca may workmate. At si Kate Raca ay leader ng NPA sa Provincial Committee ng Palawan, CPP, NPA, NDF at captured in battlefront yan. 2 beses yan na muntik ng mamatay sa aktual na labanan at kasama na namatay ang anak ni Ka Roger at si RJ Manalo ng Gabriela Youth UP Los Baños sa isang enkwentro na nakasurvive siya. Siya ang nagsasabi na si Raul Manuel recruiter ng kabataan sa CPP, NPA, NDF. All of these revelations, mga kababayan sa loob ng Senado, ano pang ginagawa ng House of Representatives? Bakit inuuna nyo ang mga walang katuturan na pagbebenta ng ating bansa at soberanya, mga resolusyon sa ICC, mga resolusyon na paimbestiga ng SMNI, ito ang imbestigahan ninyo sa House Committee on Ethics and House Committee on Rules. Bakit nandyan pa si Raul Manuel? At ang mga kasamahan niya na konfirmado na nagre-recruit, nagpupundo at konektado sa teroristang gawain ng CPP, NPA, NDF, and yet they're given the privileges to have funds, power, resources, alliances, and platform to attack the government from inside the government. What is happening with this government? Speaker Martin Romualdez o Congressman JG Suarez, mag-privilege speech ka at i-challenge mo itong mga colleagues mo. Tama. Na kanilang harapin at sagutin itong revelations of direct testimonial revelations sa loob ng Senado right before the nation and the world. Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco. I think that's a big ask, Eric. No? Kasi what we're seeing right now is the collusion of the Speaker of the House with members of the CPP, NPA, NDF, and that opened the doors to the peace talks, to all of this. This is not peace talks, terrorist talks, to the terrorist talks that we never thought would have happened. Sa madaling salita, hanggang dyan na lang yan muna siguro sa Senado kasi nakikita naman natin na ibang klase ang Kongreso ngayon. But syempre, we hold faith pa rin with other members of Congress. I know a lot of them there and my faith is unwavering with them na totoong may pagmamahal sila sa bayan. Pero ngayon,
nakita natin no, na parang kompletong-kompleto yung pagbibilog ng ulo ng Speaker of the House nitong si Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Brosas na mga operatiba ng CPP. Who were the other Resource persons? Yes, resource persons. It was Noel was Noel there, Legaspi, Legaspi, Ivy Corpin, Yeah. Alma Gabin, Kate Raka, Wow. Mariket, Wow. Kaunay, I Daniel think Castillo was nandun. Oh. Yeah. Pito, Daniel Castillo was Yeah. there. And many more na naka-standby lang, Ma'am Lorraine. Yeah. Lahat po. Recruitment. Mothers. Oo. Also, Mothers, please. Ma'am, si Ma'am Mary Therese, si Oh. Luisa Espina nandun. At pati ang yakap ng magulang sa labas ng House of Senado nandun, Artillery, sinama yes. si Isay Lucena. So ano pa po ang tanong ni Ma'am Lorraine sa inyo? That may be a very long shot call on our part sa napaimbestigahan sila sa Congress, but that is a legitimate and rightful clamor of the people Yes, kasi ka, na Eric- dapat naming ilabas, Miss Ina. Kasi ka, Eric, di ba, napaka-sensitive nila pag kinu-question yung integridad nila. Remember, nung kinestyon lang sila at sinabi na open your books. Ang dami na nangyari ngayon. At ito, kamakailan, kinestyon lang din natin itong nakuha nating impormasyon. Ka, Eric, ngayon, gusto na silipin ang prangkisa ng SMNI. Kung meron po kayong kapangyarihan na napakabilis na gawin yan, eh bakit ito rin po, nananawagan din kami na imbisigahan nyo itong mga binanggit na pangalan dito sa Senado, kaugnay dito sa recruitment na ginagawa ng mga komunistang teroristang grupo, no? Binanggit nila si Raul Manuel. Oo. We can ask Yung buong just kamatayan like nila. JJ, no, to do Can we, that, can JJ you, Suarez. yeah, we're Alam mo, asking you, ma'am, please do Privilege that. speech na dapat. Alam mo ma'am, itong si Suarez, ito'y tinignan ko kung sino ba tong si Kong Suarez na para bang kung magsalita ay Napaka-righteous. napakalinis. Napaka-righteous. Maputi pa sa bulak. Alam mo kung ano nakita ko kung pwede nating i-flash. What's Ang that? iilan sa, na-search ko lang naman to. Ako'y Ano nagtatanong lang kung totoo No. ba. Sige, tanongin Ang natin siya. lumabas sa mga sa internet. Sige, Frank. Kung sino si JJ Suarez. Go. Ito, nabasa ko kung sino. Oh. Mga kababayan, milyong-milyong mga Pilipino, para malaman nyo po ang background. Ang nagpa-imbestiga sa mag-search po. SMNI, Oo. Mag-search po kayo kung sino po itong taong nagsasalitang ito. Ayan yan, si David Suarez. Yan yun. Yes. Lawmaker, 8 others Plunder? charges for fund misuse. Oh. Facing plunder? Oh, yes, ma'am. Planderos. Ito yung nabasa ko lang naman. Oo. Ito yung lumalabas. Maliban dyan, meron pa. Philippine Star ito, Brother Franco. Yeah, And Philippine Star ito. 2020 ito. Correct. At pinaabutan tayo ng mga government official from Quezon Yes. Province na marami pa daw ito. We are going to investigate this also. Yes. At i-reveal natin dito. Tama, yung may isa pa, Frank. Meron Dalawa pa, yata meron to. pa. Paki-flash pa yung iba. 812 million misuse of fund ang akusasyon sa kanya. Sige, i-flash po natin sa ating playback. Ayan. Ayan, di ba? Ito, Quezon malinaw Solon, naman. Soke ng plunder case. Ako po'y nagtatanong, Suke. Congressman, kung totoo po ba ito? Nakalabas na po Baka eh. kaya ganyan siya nasasaktan. Ako po'y nagtatanong ka, Eric Malinis, ito, baka ipatawag din ako eh. Sama tayo. Tayo nagtatanong lamang dahil ako po'y sibilyan na gusto kong malaman At kung sino. media ka, journalist ka. Journal, mamamahayag tayo, Mamamahayag karapatan natin magtanong kung ano ang background ng taong na ito. Kasi ganito yan eh. Ang mababait, galit talaga sa masasama. Yan. Ang masasama, galit sa mababait. Sino ba gumagawa ng kabutihan para magpahayag ng katotohanan? Correct. Ako'y nanggagalaiti ka, Eric. Go. Bilang isang mamamayan, napanood ko kayo kahapon. Naging netizen ako eh. Kahapon. Yes. Napanood ko kayo eh. At nakikita ko kung paano magsalita itong Buti hindi ko congressman napanood. ito. Ma'am, Hindi yari ka. nag-aso-aso yung pet ko eh. Talaga? Ano Di sinabi ako ba niya? Hindi ko napanood. Kung siya yung makapagsalita, inuusgahan niya. Akusasyon yung kanyang datingan sa kanyang pahayag ka, Eric, na sinasabi niya, parang hindi lang akusasyon, parang diktadorya pa dahil ilabas mo muna SMNI ang resource mo kung saan nanggaling yan. Kasi malinis daw siya. Kasi malinis siya eh. Bakit ba daw siya suki ng plunder? Yun nga eh. Ako Charges. nagtatanong lamang, bakit po kayo naging suki? Nilalabas ng... Correct. Kaya At, pala ang tawag sa kanya sa maraming mga mamamayan sa Quezon, si Congressman Suki. Congressman Suki. Kasi suki siya sa ombudsman ng mga complaints. Oy. Ngayon, Sa misuse of public Uy, funds. sabi niya pa, meron daw siyang dokumento kung magkano daw yung yung ito naman sa yung travel fund. fund. Di labas na. alam mo, isa pa yun eh. Gusto kong bigyan din yun eh, ka Eric eh. Sige, parang- Nagsasabi ka na meron ako ilabas mo. Ilabas mo. Bakit hanggang ngayon? Hinihilot-hilot pa ba yan? Ay, matagal naman Ito ang pa, hilutan na yan. Ito. Tila naging suki na ng ombudsman. Sa dating Quezon Governor at ngayon Second District Representative David J.J. Suarez. Mga kababayan, kilalanin po natin to. At iba't ibang mga mamamahayag, media outfits na talaga naman suki rin
na kongresista. Ito, may complainant siya. Batay sa 35 na pahinang reklamo na hinihain ng mga residente ng lalawigan ng Quezon. At ito yung pumapasok ngayon sa ating mga inboxes na sina Lionelo Botugon, Antonio Alomeda and Marie Binosa at Mauro Forneste. Wala umanong pakundangan na nakikipagsabwatan si David Suarez sa mga dati niyang mga tauhan sa Kapitolyo para mangulimbat ng 6.1 million pesos sa loob. 56.1 million pesos sa loob ng kanyang termino bilang gobernador ng lalawigan noong 2010 hanggang 2019. Ayan. So nagtatanong kami, Congressman Suarez, Yeah. are you willing to be our guest tomorrow? Yun. To come over? Bukas ang ating tanggapan ka, Eric. Para O, ipaliwanag sagutin mo niyo po ito. yan. Oh. At dito mo kami tanungin. At dito mo ipakita sa amin ang sinasabing mong kami ay may fake Ito news pa at nangiintriga tungkol sa pondo sa mga travel expenses ninyo ni Speaker Martin Romualdez. Di pumunta ka bukas. Frank, dagdagan mo please. Ito, bukod sa plunder, inasunto rin ng patong-patong na kasong malversation failure Oh my. to liquidate funds. Ang malversation, ang kung sa Ilonggo, ginpalapaw ang pundo o ginamit mo ang pundo sa hindi intended sa budget. So palapaw pundo yun. Actually, mga kababayan, dami niyan eh. Hindi na nga namin mabasa sa sobrang dami. Pinapakilala lang po namin kung sino po. At Kayo nagtatanong po, tayo kung totoo nagtatanong ito. lang tayo. Mag-search na lang po kayo. At kausapin niyo po maganda yung mga opisyal sa Quezon nang sa gayon malaman ninyo ang totoong pagkatao ng isang tao na nanggagalaiti. Hindi naman siya yung tinatamaan. Ini-invite daw ang SMNI ni Governor Dr. Tan, gobernador ng Quezon Province, dahil gusto niyang maipaliwanag kung bakit siya nanalo at na naging gobernador dahil sa good governance campaign niya. Si Governor Tan po ang naglampaso kay David kina Suarez sa eleksyon ng 2022, Brother Franco. Yan. Pero malinaw na nagtatanong po kami at iniimbitahan natin si Congressman David J.J. Suarez to come over tomorrow or sa Monday dito po sa SMNI. Dalhin mo yung dokumento mo na kami ay hindi po totoo yung aming pagtatanong tungkol sa 1.8 billion travel fund expenses. At dahil dyan, ang aming panghuling ibabanggit dito, kasi nandyan ang isa naming guest, pero babalikan namin pero ito. mahirit din ako sa Pasige ka, Sige, Eric. Brother Franco, sana, si Congressman David Suarez ay mag-privilege speech din at mag-attend kami at magdadala kami ng napakalakas na pagpapalakpak kung paimbestigahan mo rin ang involvement sa recruitment sa NPA, terorismo, at mga kasamaan na ginagawa ng grupo ni Raul Manuel at si Raul Manuel ng Kabataan Party, si Arlene Brosas at si Franz Castro. Sasabihin namin na talagang may balls ka.